we gather together. Tayo ay tumayo para sa ating opening song. We gather together, sing. We gather together to ask the Lord's blessing. He takes us make known the wicked oppressing, now cease from distressing. Sing praises to His name, He forgets not His own. Beside us to guide us, our God, with us joining our daily maintaining His kingdom divine. So from the beginning, the fathers we were winning. The Lord was at our side, all glory be thine. We ought to extol Thee, the leader triumphant, and pray that us sing your will to Thee. Let Thy congregation escape tribulation. Thy name be ever praised. O Lord, make us free. Tayo pong yung ating mga ulo para sa panalangin. Mabanal na kapayan po sa lahat. Nagpapasalamat po kami naman sa pinagkaloob niyo pong araw na ito na muli po kami magtipon-tipon dito sa inyong sambahan upang po mag-aralan at magnilay-nilay sa inyong mga banal na aral. Nawa po Ama, sa umagang ito ang inyong banal na Espiritu Santo ang sumaamin at nawa po lahat ng aming mga mapapakinggan na leksyon galing po sa inyo ay aming po matanim sa amin po sa tisipan. Ama, hinihingi po ang kapatawaran sa amin ng nagawang pagkukulang pagkakasala. Ito lang po sa matalain ko sa pangalan ni Jesus. Ako ay magbabasa lamang ng isang babasahin ito sa isang aklat tungkol sa pamilya, tungkol sa pagsasanay sa ating mga anak. Ang sinasabi dito, sanayin ang iyong anak mula sa pagkasanggol. Ang mga anak ay isang mana mula ka sa Diyos. Ito ang ulalas ng isang magulang. Sa awit, ito ay makikita sa awit 127 verse 3. Ang tunay na kalagayan ng pagiging magulang ay isang mahalagang gantimpala mula sa Diyos. Isang gantimpala mula bukas para sa karamihan ng mga may asawa. Gayunman, agad napagtanto ng mga may anak na kasabay ng kagalakan, ang pagiging magulang ay may kaakibat ng ding pananagutan. Lalo na sa ngayon, ang pagpapalaki sa mga anak ay isang napakabigat na tungkulin. Gayunman, napagtagumpayan na ito ng marami at itinuturo sa paraan sa pagsasabing maliban sa Panginoon, ang nagtatayo ng bahay ay walang kabuluhan. Ang pagpapagal ng mga nagtayo nito. Habang sinusunod mong mabuti ang tagubilin ng Panginoon, lalo kang magiging mabuting magulang. Ang sabi ng Biblia, magtiwala ka sa Diyos ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa maraming tahanan sa buong daigdig, itinuturing ng mga lalaki na ang pagsasanay sa anak ay tungkulin lamang ng babae. Totoo ba ito? Sa aking paniniwala,
ay ang tinutukoy ng salita ng Panginoon na ang papel ng Ama ay bilang pangunahing tagapaghanap buhay. Gayunman sinasabi rin ito na siya ay may pananagutan din sa tahanan. Ihanda mo, ang sabi sa Biblia, ihanda mo ang iyong gawain sa labas at ihanda ito para sa iyong sarili sa bukid. Pagkatapos ay dapat muling itayo ang iyong sambahayan sa awit 24:27. Sa pananaw ng Diyos, ang mga ama at mga ina ay magkatuwang sa pagsasanay ng mga anak. Ito ay sa Kawikaan 1, versikulo 8 at saka 9. Inaasahan ba sa iyong komunidad ng isang babae ay dapat manganak ng marami hanggat maaari? Nararapat lamang na ipabaya sa mag-asawa ang pagpapasya. Ang gusto nilang magiging anak. Paano kung walang kakayahan ang mga magulang na pakanin, paramtan at pag-aralin ang maraming anak? Walang alinlang nararapat lamang na isaalang-alang ito ng mag-asawa kapag pinagkasiyahan ang magiging laki ng kanilang pamilya. Sa Timoteo 5, versikulo 8, ang sabi ng Biblia, kung ang sinuman nga ay hindi naglaan para doon sa mga sarili kaniya ay lalo na para doon sa mga miyembro ng kanyang sambayan ay itinatuwa na niya ang pananampalataya. Ang responsibilidad ng mag-asawa ay nagsisikap na sa plano ang magiging laki ng kanilang sambahayan, nang sa gayon ay makapaglaan para doon sa mga sariling kanila. Maaari ba silang mag-control sa pag-anak upang magawa ito? Ito ay nasa kanilang desisyon na. Ang sapat na pangangailangan ng ating mga anak sa kawikaan sinasabi, Kawikaan 22, versikulo 6, sanayin mo ang bata sa daan na dapat nilang lalakaran. Sa pagsasanay ng mga anak ay isa pang pangunahin tungkulin ng mga magulang kung sa gayon kailan dapat magsimulang pagsasanay sa kanila. Sa napakaagang panahon, binanggit ni Apostol. Ito ay binanggit ni Apostol Pablo sa Timoteo na sinanay mula sa pagkasanggol. Sa Timoteo 2:3-15, ang salitang Grego
manalangin. Ama namin Diyos, sa umaga ng ito, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na kung saan pinanong po sa amin. Sa umaga ng ito, Panginoon, ako ng inyong banal na Espiritu na bawat isa sa amin at ang inyong mga kamayang bumabay sa amin sa amin. Pangunahan mo kami, Panginoon, na kung saan sa araw na ito ng Sabat, manalig mo ang mga kapangyarihan dito sa lupa para sa amin. Panginoon, kung ano man ang aming pagkakasala, patawarin mo po kami at lagi mo pong manatilihin ang bawat isa sa amin na magiging karapat-dapat sa iyo. Pagpipilisin mo ang bawat isa sa amin, ang aming mga pamilya, ang aming asawa at mga anak. Palakihin mo silang maayos na merong paggabay sa iyo. Panginoon, wala kami po mahiyang harap sa iyo, hindi ang aming